Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Shout out muna sa lahat ng mga nakapanood sa video ito. Araw ng linggo ito ngayon at kagaya ng mga nakagawian natin, narito tayo upang magbasa sa Biblia. Ngayon, dadalhin ko kayo sa pagbabasa sa isang talata ng Biblia. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Halika! Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyo, Ama, sa buong maghapon sa araw na ito, O Diyos, sa kalakasan, sa aming mga pisikal na katawan. Salamat sa panibagong buhay, maging ang mga nakapanood, O Diyos, patuloy kong idudulog sa inyo, Ama, na pagpalain niyo rin po sila sa kalakasan sa kanilang mga pisikal na katawan. Ama, sa inyo po muli ang pinakamataas na kapurihan ng lahat ng karangalan. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tuloy po tayo. Ngayon po, bago tayo dadako doon sa pagbabasa sa isang talata ng Biblia, may mga tanong po tayo dito. Ngayon, ang tanong ko dito na kapag ang tao nagkasala ba, kapag ang tao ay nagkasala ba, mayroon ba siyang kinalalagyan sa kanyang sa kanyang mga nagawang pagkakasala? Para malaman natin yan, halika, samahan niyo po ako sa pagbabasa doon sa Roma 6:23. So, Roma 6:23. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So ito po yung sinasabi dito sa Roma 6:23. So ngayon, ang gagawin natin yun, paghimahimayan natin to, i-word for word natin at para maintindihan natin kung paano kung anong ibig sabihin ng author, kung bakit niya sinasabi ang talatang ito, kung anong gusto niyang tumbukin dito. Okay, ito, ulitin ko, sapagkat ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. So, ang kabayaran, itong words na kabayaran, ano ba itong kabayaran? Ano bang ibig sabihin doon, yung kabayaran? So, ganito, kapag may utang, halimbawa lang kapag may utang ka sa iyong kapwa, kailangang bayaran mo yan ng katumbas doon sa inuutang mo. So, 'di ba? Ganun ngayon, pero dahil dito ang pinag-usapan natin ay kasalanan, ibig sabihin nito na kung ano ang nagawang kasalanan ng tao, kailangan din na babayaran niya ito ng katumbas ayon sa kanyang mga nagawa na kasalanan. So, tuloy po tayo. Ito'y katumbas ng ating mga ginagawa. Sunod. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So, kasalanan. So, kanina, ang katumbas daw ng ginagawa ng tao, kailangan nating pagbabayaran. So, itong kasalanan ito na sinasabi dito ay higit na pag-uugali kaysa gawa. Ito'y maaring ugaling pagkamunhi, kung mayroon tayo nitong ugaling ng pagkamunhi, o kaya ay pagbabaliwala natin sa Diyos. Ito ang sinasabi dito ni Pablo na ito ay kasalanan. So, ang kasalanan na ito ay kamatayan, ang kabayaran. So, ano nga ba itong kamatayan? Literal? Pag nagkasala ang tao, namamatay? Mamaya malaman natin. Ngayon, tuloy po tayo. Ito na. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So, nandito tayo sa words na
kamatayan. So, anong ibig sabihin ng kamatayan? Kasi kanina, yung kasalanan daw, yung nag-uugat, kung saan nag-uugat ang kasalanan, una yung higit na pag-uugali natin. At yung higit na pag-uugali natin ay nagbubunga ng pagkamunhi at pagbabaliwala sa Diyos. Kaya tayo nagkaroon ng kasalanan dahil doon sa higit na pag-uugali natin ay nagkaroon tayo ng kasalanan. At yung kasalanan na yon, ang kabayaran ay kamatayan. So ito yung titingnan natin ngayon. So ano ba itong kamatayan na ito? Ang sabi dito, ang kamatayan ay isang paghihiwalay. Ayun. Hindi pala yung literal na kamatayan na pag nagkasala ka, namamatay ka. So hindi ganon. So ibig sabihin, according dito ni Pablo, na kapag nahiwalay ka sa Diyos, ay kamatayan na yon ang tawag doon. Namamatay ang tao. So ito yung focus ni Pablo. Ba? So mayroon na tayo ditong kabayaran, kasalanan at kamatayan. So tuloy tayo. Basahin natin ulit. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ngunit, pag sinabing ngunit, pero, pag sinabing pero, may pag-asa. Diba? Pero, o nga, kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan dahil sa higit na pag-uugali ng tao at nagbubunga ito ng pagkamunhi at pagbabaliwala sa Diyos, kaya nagkaroon ng kasalanan ng ang tao at kamatayan ang kabayaran. Ngunit, so pag sinabing ngunit, may pag-asa. So ano tong pag-asa na ito na sinasabi dito? So may pag-asa tayo sa Diyos. Halimbawa parang ganito, pag isang tulay na naputol, hindi tayo makakadaan. So, hindi tayo makakadaan, pero nakakita tayo ng kunting pag-asa na makatawid tayo doon sa kabila. Ngayon, pagdating dito sa binabasa natin, itong naputol na relasyon natin sa Diyos na nagsisilbing tulay na nawasak, nagkaroon pa tayo ng pag-asa sa Diyos. Yan. Mayroon tayong pag-asa. So ano itong pag-asa na ito na sinasabi dito? Ganito. Ang pag-asa na sinasabi dito ay yung kaloob. Pag sinabing kaloob, ito yung regalo ng Diyos sa tao. Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Na kahit tayo'y nakakasala, kahit tayo'y dapat paparusahan dahil sa ating higit na pag-uugali na nagbubunga ng pagkamunhi at pagbabaliwala sa Diyos, pero bukod doon sa mga nagagawa natin na mga kasalanan na iyon, according dito sa text, ay mahal pa rin tayo ng Diyos. Bakit mahal? Kasi binigyan tayo ng regalo. O diba? Anong ibig sabihin ng regalo? Kaloob. Bakit kaloob? Kasi kusang ibinibigay sa iyo ng Diyos na kusang ibinibigay sa iyo ng Diyos at tatanggapin mo na lang. Pag sinabing kusang ibibigay, yun yung regalo or kaloob. So, ito yung kaloob natin sa Diyos para makatawid tayo papunta sa Kanya according dito sa text. Ang kaloob na ito ay ibinigay bilang pagmamahal, hindi dahil sa ginawa ng pinagbigyan. So, di ba? Kasi ganito 'yan. Kapag ang iyong binibigyan ay gumagawa, hindi na 'yon matatawag natin na kaloob o regalo. Ang tawag doon, kabayaran. O parang kapag gumawa ang isang tao, pagkatapos binigyan mo, hindi yung kaloob, sahod yun, sweldo. Pero dito, walang ginagawa ang tao, kaya ang term na ginagamit dito ay kaloob o regalo. Kasi wala tayong
ginagawa. Tatanggapin na lang natin yung kaloob na yon. Nasa iyo na lang kung kakagatin mo or hindi. Kung naniwala ka or hindi. Pero base sa Biblia, ito ay kaloob ng Diyos. So ano itong kaloob ng Diyos? Hindi dahil sa ginagawa ng pinagbigyan, kundi ibinigay bilang pagmamahal. Kasi nga, kaloob. Di ba kapag mahal mo isang tao, pagdating ng panahon, kung ano man yung mga okasyon, depende sa okasyon, di ba binibigyan mo ng regalo or kaloob? Yan. Bakit mo binibigyan? Kasi mahal mo ang isang tao. Ganon din ang Diyos sa tao. Mahal ang Diyos ang tao, kaya binigyan niya ng regalo ang tao. Itong kaloob na ito. At itong kaloob na ito, yung nagsisilbi natin ng tulay para makalapit tayo sa Diyos. Ngayon, ito na tayo. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaloob. Sabi ko kanina, ang Diyos ang nagbibigay ng kaloob. Wala naman talagang ibang nagbibigay ng kaloob kundi ang Diyos. Ito. Ano tong kaloob na ito? Ito yung kaligtasan natin pagdating sa Bible, pagdating kay Paul. Ito yung biyaya na sinasabi kanina na binigay bilang kaloob dahil mahal ng Diyos ang tao. Ano tong kaloob na ito? Ito yung buhay na walang hanggan. Na kahit ang isang tao ay nagkakasala dahil sa sobra niyang pag-uugali na nag-uugat doon sa kanyang pagkamunhi at pagbabaliwala sa Diyos, at dahil doon nagkaroon ng kasalanan, pero yung kasalanan na yon nagbubunga ng kamatayan. Pero yung kasalanan na yon nagbubunga ng kamatayan, mayroon pa tayong pag-asa. At ano yung pag-asa nito? Itong kaloob ng Diyos na kusa niyang ibinibigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat na tumatanggap dito. So, ano tong kaloob na ito? Buhay na walang hanggan. Ito, nararanasan ang buhay na kasama ang Diyos magpakailanman. Diba napakaganda? Mararanasan mo, basta tatanggapin mo lang ang kaloob nito. Ang kaloob na ito, mararanasan mo ang buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Kahit sa kalagitnaan ng iyong pagkamunhi at pagbabaliwala sa Diyos, pag tinanggap mo lang yung kaloob na yon, makasama na natin ang Diyos magpakailanman. Amen. Okay. Ngayon, dito na naman tayo sa buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So, ano bang nagiging karakter dito ni Jesus Christ? So, si Jesus Christ, siya yung kaloob na ibinigay ng Diyos sa tao upang magkaroon tayo ng pag-asa at makakatawid tayo doon sa tulay na nawasak papunta doon sa Diyos, or doon makakatawid tayo doon sa relasyon ng tao at sa Diyos na naputol dahil sa ating kasalanan. So, ganon. Dahil ni Jesus Christ, makakatawid tayo kasi si Jesus Christ ang nagsisilbing tulay dito. Ito. Ang nag-iisang at tanging anak ng Diyos. So, yun lamang po. Wala nang ibang pag-asa. Hindi ito kayang gawin ng tao. At yung iba pang mga nagsasabi, tanging si Jesus Christ lamang ang makakagawa nito. So, paano ito magagawa ni Jesus Christ? Ito. Babasahin natin. Panginoong Hesus na ating Panginoon. So, pag sinabing Panginoong Hesus, anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Yung words ng Panginoon, anong ibig sabihin niyan? Master or guro? Basta, mas mataas sa iyo na sinusunod mo siya. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. So, si Jesus ang may kontrol ng iyong buhay. Ngayon, dahil si Jesus ang nagiging tulay natin doon sa Diyos, dahil sa nawasak
at naputol na relasyon ng Diyos sa tao dahil kay Jesus Christ, kailangan si Jesus ang magkukontrol sa ating buhay. Hindi tayo ang magkukontrol ni Jesus. Maling-mali po yun. Kasi tayo nga ay nagkakasala dahil sa ating sobrang sa ating sobrang pag-uugali at pagkakamunhi at pagbabaliwala sa Diyos. Kaya ipagkatiwala natin ni Jesus Christ ang ating buhay at siya ang mag-control dito. Ngayon, sunod. Paano makontrol ni Jesus Christ ang iyong buhay? So, para makontrol ni Jesus Christ ang iyong buhay, kailangan una, ihayag ang iyong kasalanan sa Diyos at isuko ang iyong buhay sa Kanya. Saan mo ihayag? Sa Diyos, hindi sa tao. Ito ang sinasabi dito eh. Kanino mo isuko? Sa Diyos, huwag sa tao. Kasi ang pinag-usapan dito ang kaligtasan natin. Ang pinag-usapan dito ay buhay na walang hanggan. So, ganun yun. Kung kayo po, ang tatanungin ko, base sa mga naranasan sa bawat isa sa atin, sa mga buhay natin, katulad ko noon, na hindi ko pa kilala si Jesus Christ, na nagsisilbing daan para makatawid ako doon sa naputol ng relasyon sa Diyos at ng tao. Pero dahil nakilala ko si Jesus, sa mga panahong ito, narito ako sa bidyong ito at nagsasalita at napanood ninyo. So, humihingi lang tayo ng tawad sa Diyos. Doon sa pagpahayag natin sa ating mga kasalanan, humihingi tayo ng mga kapatawaran. Kasi ganito po yan, kailangan nating magpapakababa sa Diyos. Alam ng Diyos ang iyong puso. Hindi sa kagandahan ng iyong pananalita na mula sa iyong nguso, kung hindi sa kagandahan ng kalooban ng iyong puso, doon tumitingin ang Diyos. Kaya po, kung sino ka man ngayon sa mga oras na ito at nakapanood sa video ito, naway sabayan mo ako sa panalangin. Katulad mo rin ako. Noon nagkasala ako, ngunit ngayon kilala ko na si Jesus sa aking buhay at tinanggap ko siya bilang aking Panginoon. Kasi siya lang ang nagiging tulay. Siya yung regalo na ibinigay ng Diyos upang makakalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Tayo manalangin. Panginoon, inaamin ko na ako ay nagkasala at hindi nararapat na makasama ka dahil sa aking mga kasalanan. Ngunit ako ay nanampalataya na si Jesus ang nagbayad ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala at tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan mo po akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin sa pagwawakas sa bidyong ito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli dumudulog ako sa iyong harapan, O Diyos. Nawa ang sino man, Panginoon, na nakakarinig, nakakita sa bidyong ito, O Diyos, nawa masundan nila, Panginoon, at maintindihan kung ano ang kaligtasan at kung ano ang ibig sabihin ng kagandahang loob ng Diyos sa tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng tao. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa sa kanila. Patuloy kong idudulog sa inyo, Ama, sa mga oras na ito, na kung mayroon man nakapanood, Panginoon, na nagkaroon ng may sakit, O Diyos, patuloy kong idudulog sa inyo, Panginoon, na sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, gumaling sila, O Diyos, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Ama. Kumilos ka, O Diyos, sa kanila, O Diyos, kung sino man sa kanila ang may sakit sa mga oras na ito. Ama,
Maraming salamat sa inyo muli. Sa iyong pinakamataas na kapurihan, lahat ng karangalan, ito ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po. Una sa lahat, bago tayo maghiwalay, magpapasalamat ako muli doon sa nag-subscribe sa video ito. Alam ko naman na paunti-unti, habang patagal ang panahon, ay padagdag ang subscriber. So, shout out sa lahat ng mga nag-subscribe at sa hindi pa po nag-subscribe. Bye-bye.